Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong hapon ng Miyerkules, January 29, 2025. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, shear line o yung salubungan ng malamig na hangin at mainit na hangin ang nakakaapekto pa rin sa may Visayas, pati na rin sa may Palawan. Dahil dito ay asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at isolated thunderstorms. Northeast monsoon naman o hanging amihan ang nakakaapekto pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. Dahil dito ay asahan pa rin yung malamig na panahon, maulap na kalangitan na may kasamang mahihina hanggang sa katamtaman ng mga pagulan. Habang easterlies o yung mainit na hangin galing sa may silangan ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Mindanao. Dahil dito ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Magandang balita naman dahil ayon sa pag-asa ay wala pa rin tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maring makaapekto sa ating bansa hanggang matapos ang buwan na ito. Ngunit pagsapit ng unang linggo ng Pebrero ay posibleng may sama ng panahon na mabuo sa timog silangan ng Philippine Area of Responsibility at lalapit ito sa may silangan ng Mindanao at Visayas. Sa ngayon, ang nasabing sama ng panahon ay may mababa hanggang sa katamtaman na tsansa na ito ay mabuo bilang isang bagyo. Base yan sa pinaka-latest Tropical Cyclone Threat Potential Forecast na inilabas ng pag-asa. Paalala lamang po na mga nasabing forecast ay posible pa pong magbago. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update nating ilalabas at ng pag-asa. At dahil nga sa epekto nitong shear line, asahan ngayong araw sa Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas at Dinagat Islands ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at isolated thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kuminsan ay malakas na pagulan. Habang sa nalalabing bahagi pa ng Mindanao ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Dulot naman yan ng easterlies. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kuminsan ay malakas na pagulan. Habang sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasama mga pag-ulan na dulot ng northeast monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kuminsan ay malakas na pagulan. Habang sa Palawan at nalalabing bahagi pa ng Visayas, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms na dulot ng shear line. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. At sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga mahihinang pagulan na dulot ng northeast monsoon. Sa mga kababayan natin, ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay may nakataas pa rin tayo na gale warning sa mga seaboards ng Batanes, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Aurora at Northern Quezon kabilang na ang Polillo Islands. Dahil pa rin yan sa epekto nitong northeast monsoon. Payo ng pag-asa ay huwag munang pumalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyan pandagat sa mga nasabing seaboards dahil inaasahan pa rin yung maalon hanggang sa napakaalon na karagatan. Habang sa lalabing seaboards ng ating bansa ay asahan naman yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. Keep safe everyone.